flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. This morning, as we celebrate the unity of OR at Babydan, let us have Pastor Ibon for the welcome. Inviting everyone to please stand up as we seek the Lord in prayer. Let us have our opening prayer with Brother Benito Ronaldo. Okay, tayo po ay yuyumog sa panalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, sa mga oras na ito na ipupuni sa iyong pananampalataya upang aming saksihan ang isang nakakaning okasyon sa buhay ng dalawa ng aming kapatid. Panginoon Diyos, inyong kaming samahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na upang sa ganoon maging kaya-kaya ang aming paglilingkod sa inyong ngayong oras na mga ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapay na nawa ang kapayapaan, pag-iibigan, pagkakaisa ang siyang mananatili sa bawat isa sa amin ngayon at magpapagod. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning. Welcome to OR and Babydan's wedding ceremony. This momentous event will never be made possible without the one who will be officiating the marriage ceremony. For that, everyone, let us welcome the officiating minister. Today, someone stands out among the other groomsmen, as he appears to be the groom's number one go-to person, the groom's best friend and his chief assistant on this very important day, the groom's best man. Looking happy and proud, let us acknowledge the ones who gave our groom a chance to be in this world. People who unconditionally sacrificed, conferred him absolute love and utmost care. Together with the groom, at this point, it is with this distinct honor to present to you the ones to provide official witness to this wedding ceremony, as well as to provide support, guidance, and wisdom to the couple over the course of their wedded lives, thus becoming their second parents, assisting them in their needs, both material and spiritual, along with example and counsel that they might need in their life together. Ladies and gentlemen, the principal sponsors. To have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold.
holding. I see you before me, and my heart is filled with joy for everything that has brought me. Marriage is a common covenant between a man and a woman. It symbolizes the covenant between God and His people. At this point, let us welcome the covenant bearer together with the young boy who carries the Bible that symbolizes the Word of God in the couple's marriage. In this ceremony, the groom and bride have close single male and female friends and relatives who stand as honored witnesses to their marriage and will act as their support system. They are in attendance to the bride's and groom's needs in support to the best man and maid of honor's room. Everyone, the groomsmen, together with the bridesmaids. I have tomorrow to look forward to. For God has given me you. He's given me. Ladies and gentlemen, as we marvel at the beauty of this union, let us also be enchanted by the delicate blossoms that grace our path. To shower the islands with flowers, symbolizing beauty and prosperity. As the bride takes her new journey, we have the flower girls. Someone also stands out among the other. She appears to be the bride's number one go-to person, the bride's best friend and her chief assistant. As you all know, the day your little girl gets married is one of the happiest days in the lives of the parents. Let's also give a well-deserved salute to the parents of the bride. Dear friends and family, brace yourselves for a moment of unparalleled beauty and joy. Let the air be filled with anticipation as someone steps into the enchanting tapestry of this unforgettable celebration. As we stand on the threshold of this magical union, let us witness the vision of love and elegance. The entrance of a breathtaking bride.
request the permission to place in the city. Please down. Ini first of all, this is my privilege and honor to render my part. Good morning po. Nakakalimutan sa special occasion para sa pagsaksi o pagsuporta ni programa. Ilahat pinilihin mo so ato pinasuportahan. Huwag nga ang ato makuha ni na maong event o maong programa maong ato nga dituuhan ang spiritual lesson. Amen. Ato ni gihimo ato gituuhan nga ato makabuot ang holiness na gikan sa Ginoo. Amen. Ato gituuhan nga ang kalipay ug ang gugma nagbugkos nilang duha. Amen. So ato ni gituuhan nga kini siya usa ka Christian example. Am I right? So salamat kayo sa inyong mga tambong. Ang tanan, welcome. Welcome sa atong sa Dividends parents. Welcome sa inyong sa relatives. Welcome. Welcome usab sa atong ni parents. Welcome. Usab sa ilaha sa iyaha usab sa relatives. Welcome. Welcome usab sa atong appreciating pastors. Welcome pastors. Welcome usab sa atong mga major sponsors. Welcome kami yung tanan. Welcome sa mga relatives, mga close relatives, atong mga distance relatives, o sa atong mga guests. This morning, I say welcome, welcome, welcome to all to our wedding ceremony ni Mr. Emmanuel Ponay and Ma'am Vivian Valero. Welcome, welcome, welcome. Serving Him
love are here today to join the celebration and the acknowledgement of God bonding. And for that, let us have Pastor Geoffrey Abbey for his homily. Tawag itong tanan. Dunay panunti mo mag-ingon basta matumog ko na kasal sa ting-uwan kay swerte ko na. Atong tan-aw ang resulta ni kung tinuod ba na nga pinulungan. Nakaroon mga kahigalaan mga kaigsuunan sa tanan karon nga naa dinhi nagtapok ta karon diri tungod kay sa usa ka rason kay tungod sa gugma. So tungod sa gugma nag-usa ta karon diri. Unya tungod sa gugma ang atong duha ka mga batan kung binuhat nahimong mabugkos diha sa usa sa kaminyoan. Abin niyo makaigsunan, Dan and OR, today is your wedding day and today is my birthday. Amen. Salamat to karon ko handa ako takot pa. Disugdan na akong handa akong di. Disugdan na akong kaon kung yan dahil ko sa timing mag-exolan 1978, May 28. So, tingin mo nga, tingin ko na pinita ko. Nagkaroon, mga kahiglaan, alam ni OR ni Dan, Bible nag-ingon nga sa 1 Corinthians 13 verse 4, yun diya, love is patient. Love is kind. Taas para sa diha, pagputlon ako, kaya ni-focus ko sa love. O nag-ingon ako, tungod sa gugma na at karon no kabigil mo kanina. So importante kay nakaron kung atong tagaan og meaning ang word nga love, ang L nag-start sa lesson. Who are and done lesson. Listening to each other is very important sa mag-ayon. Betul tidak? Na usa ka parantihon nga ang taong marunong makinig ay taong marunong magmahal. Ang taong marunong magmahal ay taong marunong makinig. So muna nga pag magkabulilo ang usa, maghina ra kita usa. Ulaton pud ang usa nga makakuan pod, makahigayon pod. So para nga ma-maintain mga kaigsuonan, ma-maintain OR-adan, kinahanglan nga manigkamot ang usa sa inyo nga permitting katapusan ng sulti. Ano ko na una? Oo, ito ang pinakulahi ba? Pinakulahi kaya pinakulahi. May tabuan na, magbuwa ng gana, no? Maulahi na. Sa mga ingon diha, lesson kanang ang pagpamati sa kapika sa kinabuhi, kinahanglanon gina sa magtiayon hangtod sila ng tao. Kung imong basihan sa Griego anang kasuko bitaw, doon na siya binulungan o aradan. Gitawag na siya sa Griego of orbi, number 1, and second is tumos. At kanang Griego, kanang orbi, kanang kasuko na siya, nga dugay kay mapalong. Kabantay mo, magtiayon na adiri, kanang masuko ta, na dugay kayo, magsukot iliro, Muhammad December. Okay, dugay kay siya mapalong, dugay kay Muhammad, yan, ipag yung pakuntilto, irinyo pag yung next year. Muna'y kasuko nga gitawag og orbi mga igsunan. Ang tumos kasuko ni siya nga ni sila upod kusog kayo pating grabe ka kuan yun. Pero mura daw siya kugon nga pag sila diya wa siya nagbili ng baga maulian ra siya dayon. O wala ra dayon ba? Pero tinya suko pero taon wala na. Ang katong usa kay na sila pero may baga to siya nadala. May baga nadala mo na nga lugay kay mapalong kay may baga nga siya nga dala, no? So Ephesians chapter 4 verse 26 nagingon, ang suko ka mo ayaw pagpakasalatan, ayaw pagpakasalan. So di malikayan sa magtiayon. Wa gid siguro magtiayon nga di masuko masuko gino. So kung banal ng asawa, pero likayan nga dili magpakasala. Unya ayaw pagpasalupi hapon. Ayaw gid hapon Masuko kag alas 4:30, mahuman na siya alas 6. Masuko ka buntag, mahuman siya hapon. Di ka ba sa lupang adlaw kay matong kay gabi o kay bawas mo pinabuhi diya, hindi kita ka mata.
Adto ka hospital, so delikado kayo. Murag delikado na to ang salvation ana, no, kaluwasan. Unya, ang tambag pagkiluwaran ayaw mo pag-away sa Sabado. Kini nga itong gigasal mga Adventist man eh. So ang tambag yun, ayaw mo pag-away sa Sabado, mag-away din mo sa Sabado, delikado sa inyo, dili mo kasimba. Mangitan, kaaway yun ang Sabado, Bernes, sa gabi eh. Ang iyo lang sa mo, may puspo na lang pagka-Domingo. Hindi lang sa ito mag-away ka ron. Love. Oh, love. Hindi lang tawagan. Hindi lang sa mag-away ka ron. Love. Sa Sunday na lang ta. Okay, basi kita kasimpaan hinoon. So, kinahanglan nga, dili mahitabo sa adlaw ipapahulay. Doon natin gitawag mga kahigalaan, or andan, sa first year kuno sa marriage, na igitawag diha og kanang the husband speaks and the wife listen. Sa first year na siya sa kaminyoon. So, musulti ang asawa, dan maminaw ka. Kay sa usa na katuig sa inyong pagminyo. Then, the second year, the wife speaks and the husband listen. Oh, puli-puli lang. Puli-puli lang. And the third year, sa kaminyoon, the husband speaks, the wife speaks, and the neighbor listen. Sige na kinawayay, karambulan na doon. Sige na balikin ng mga silingan. Sige na wayay ng mga silingan ay. Bagoon yung kasal, tulog na katuis kami nyo. Sige na kinawayay. So, mga silingan na naminaw dito. So, mga na magkaisunan, kanang gitawag og adjustment, dan ano are, dili na siya 3 years, dili na siya 5 years. Ano ko'y madunggan ako nga, okay na mo siya. Yes, naka-adjust namin. No? Ang adjustment is a lifetime process. Lifetime. Kay, hantod, usa sa inyo ha, mag-adjust, mag-away mo. So, hantod na siya, hantod. Mga tapos sa kalibutan, kanang adjustment period is a lifetime na siya. Yan, and OR. Nakaroon, auto start sa letter L, no? Lesson, and then the second is obey. Mingo diha, obey your wife. Wife, obey your husband. And husband, love your wife. Ang imong role is, sigugmaon mo si Dan. Si Dan is mutuman sa imo. Kung maayo po, ng isugo. Pero di maayo, ayaw po tuman. So kung maayong isugo, tumanon. Ang imo ha, i-love mo siya. Sa kasawa, ingat siya nga, pastor, okay rin ko mag-pobre niya ang kahintang. Importante, siguro yun ako nga, ako rin love sa akong bana. Muli kinahanglanan sa babae. No, so, imo rin yung higugmaon si Dan. So, maunang second word sa love is obey. No? Gingon diha, kung mahigugma kuno ang usag-usa ninyo, bisan pa kuno unsay mahitabo, bisan pa kuno na ay dili maayo, makasala mo sa andam gyud na mapasaylo, no? Mapasaylo ra gyud na niya. Kay nga naman, love is a two-way street, mga kahigalaan. Dan and bibidan, no? Dili pwede nga ang asawa rin in love, ang bana wala. Dili pwede ang bana na in love, ang asawa wala. Duha, no? Duha na sila, mga kuan. So, ano na usa ka awit nga nag-ingon, sikat na siya nga singer, si Lady Gaga, ingon siya, sa iyang title sa iyahang kanta, A Million Reasons. Tama, ingon siya, I have a million reasons to walk away, and yet, it only takes one good reason to stay. And what is that one reason to stay? It is love. Ang importante kayo siya. Ngayon, tinawag na ba kay love? Tinawag mo? Importante kayo siya na agigugma ang matag-usa. So, paningkamutan na to, nga masave ang relasyon. Masave. Dili lang karon hangtod sa kanturan. Masave yun siya. Tabangan yung duha. Tabang ka UR, tabang ka Dan, nga isave yun ninyo. Bahalag kung sa dagan sa kinabuhi, masave ang inyong relasyon. Ayan, number 3, dapat yun naabitay Ginoo yun, no? Mangutana dito sa Ginoo permente. Mangayo kita advice sa Ginoo permente. Magampo kita sa Ginoo permente kay maunay ka pinaka-importante. The third, letter V is a value, no? Sa kinabuhi sa tao, na ako na gitawag og kanang mga rings kuno, no? Ito engagement ring. Sunod kuno, wala man ang Adventist tagsaraman ani. Na gitawag og wedding ring. Sunod is suffering. Antos na. Wala kantos. Meaning diha,
imong i-value ang effort sa imong partner, no? Both of you i-value ang effort makaigsunan. And the last is letter E, encourage. No? Encourage one another. Paminaw, OR, paminaw, wala ko may asawa nga magutbutan kung ang bana kung di buutan. Di guguna na magutbut ang asawa basta buutan ang bana. O niya, wala gyud kuno po'y asawa nga pangit kung ang bana mo palit. Pagpagwapa siya, suporta ka. Palit og nasa ninang nindot, suportaan nimo. Kay way asawa nga pangit basta ang asawa maning kamot makapalit. Pariban sa buhok, suportaan nimo. No. So wala day asawa nga magkagidlay kung ang bana mo tabang pud sa balay. Bagsad ka. Kay aron ang asawa magamay ang trabaho dito, so di kay malabanan, no? So wala ko day asawa nga silusa kung ang bana dili hingibog. Uat. Walay silusa nga walay asawa nga silusa kung dili hingibog ang bana. No, di ko na magsilos ang asawa kung dili hingibog. Nya kay wapor ba ni suwar. Okay, and the last, walay asawa nga mag-iskandalo kung ang dinadaan sa bana dili murag sinundalo. Oh, kana lang maayo mo da ang bana, no? With wisdom ba, maayo mo pada ang patakaran. In short, ang asawa mo ihulagway sa bana, no? Mao to ang kinahanglanon sa asawa, and sa bana pod naamo pod. So wala kung may bana nga laagan kung ang asawa maayo pod mo atiman. Na di na maglaag. Maayo kay mo atiman ang asawa. Love, kana ana, kaon dia likod na. Maayo kay mo atiman, so dili na maglaag ang bana, no? So wala po'y bana nga magtinapulan kung ang asawa dili pod yaw-yawan. Ayaw yun magyaw-yaw, no? Nya bahalag na amoy goal sa usa ka tuig, usa ka adlaw, ning kamot lang gamay-gamay na, no? Di kay magsigyaw-yaw. So walay bana nga mga bit kung asawa maayo manguhit. Dapat dan manguhit juga permintin. Dili na magita si OR o lain kay nanguhit, no? Walay bana nga magmitag lain kay asawa sige rag panguhit. Manguhit juga permintin. Kana bang kinusian nga pino kay ba? Imo ginang kusion perminti imong bana nga pino kayo kay ang laki nga kusion og pino kay murag gyud musulbong sa langit. Kamo nga mga asawa nga naa diri karon, so layo nga nagpangusi nga bana kanang pino kay malugos mudot nga hasta murag gyud mualsa sa langit ang bana. So magsige kag panguhit, sige pangusi, no? Oh, kay para nga ang imuhang bana dili ma-satisfy na sa imuha, no? Okay. So sa dihang kasado na mo, so nahimo na mong usa diha kalawas. Dan ano are so karong taon-taon i-declare na sa ato ang sa akong kauban nga usa na gid mo, no? Usa na mo. So masakitan ang usa, apektado ang usa. Usa na mo kalawas, no? Mahimo na mong usa. Ang usa pod, ang babae masakitan, apektado. Usa man mo, parang sa lawas ba? Katong lawas masakitan gamay, apektado ang tibuok katong lawas mo na sa kaminyoon. Kay mahimo na mong usa, ang duha mahimo ng usa. Now karon dan andam na baka sa pag-ingon niya, my love, OR, enjoy my kingdom. Ipa-enjoy ang gingharian sa mga langit. My husband, enjoy my kingdom. So dapat ang bana masatisfy. No? Mark chapter 10 verse 9, what God has joined together, let no one separate. Ibutang yun na sa inyong unahuna, wala na yun na bulag-bulag, wala na yun na lain pa. Kay mauni ang pulong sa Ginoo nga itanong permente sa mga magtiayon. Kinsa tong nahiusa diha sa Ginoo, dili o dili na yun na siya pwede nga mabulag. So I hope and pray nga samtang kamo magkuyog sa inyong kaminyoon, mabless kamo, mag-guidean kamo sa balaang espiritu sa Ginoo, mag-guidean kamo sa presensya sa Ginoo, ug ang inyong kaminyoon mamutapos, mulungtad, malipayon
hangtod sa kahangturan. Before ta adto sa pagdeklarar sa intensyon ni OR of the bibigan sa ilang makanunayon at tiunay nga paghigugma, nara ko'y i-take up nga duwa ka profesyon dinhi sa yuta. Ang usapang pobre, ang usapang ato. Kung magbuhan nato kini siya o leksyon kabahin sa ato promesa sa ato mga kapiga sa kinabuhi. Unsay nabantayan ninyo sa magbalangkong anong baligya o tako? Ulan init, musingkit ra gyapon siya taho. Na may mupalit mo musingkit ra gyapon siya taho. Magsige ra gyud siya offer og iyang produkto. Ang ato produkto na gina-offer sa ato mga pinanggas kinabuhi. 1 Corinthians chapter 13 verse 13 is gugma. Bibigan, usahay kanang maka-insulto nga ang gesture sa gugma suklian. Pero bisag di suklian, padayon ng pag-offer o gugma. Makakayaan hindi makapakaw. Di ka makapadayon kung di ka mo approve ani. So, para sa babae, ang pinaka-ma-offer niya, pinaka-the best niya nga ma-offer ngadto sa iyang bana is ang respeto. Nakayantay mo na una, nga respeto ng bana kung tarong. Pero ang Biblia, wala man diyan nag-ingon nga ang ato o ang inyong pagrespeto bilang babae ngadto sa bana magpunong sa panahon magpabadlong ang bana. Di magpabadlong man na siya or magminatarong, di nasubok ka sa Ginoo, padayon di mo siya respetuhon. Si OR, kinahanglan sa di mo siya OR o hatagan o sacrificial love. Ya pastor, di ko niya respetuhon. Regardless, respetuhon man ka ni bibigan o dili, huwag kay rason na maghulong sa pagigugma niya. Kung paano na si Ginoong Hesus, bisan wa siya ginawat sa tanang mga tao dito sa kalibutan, sa gihapon padayon siya nag-offer sa iyang gugma. Sacrificial love. Ikadua mga kagalaan, mga guest sa ato bride and groom, kining trabaho sa conductor sa orchestra. Diba sa orchestra daghang mga kinds of instruments? Kunya na pag tinatanggan sila ang mga musicians. At the same time, kanang nga mga musicians hanas na kaayo. Pero bisag unsa nila kahanas, bisag asa na silang music school na tiwas, pero sa gihapon mag-agad ra gihapon sila sa conductor sa orchestra. Buot ipa-intindi nga ang nag-take charge sa orchestra ang conductor. Dili ang primadona, dili ang soloist, dili ang gadala sa piano, kung dili ang conductor. So, also may ganahan ninyo, perfecto nga marriage or harmonious nga marriage? Kanang una, kanang perfecto nga marriage, dili na siya i-real sa mall. Di na siya matuman.
Pero kining harmonious marriage, pwede rin. Ang harmonious marriage, wala na kaulugan, hindi na yun away. Wala na yun pangluod. So, mas mayo ni nga mangin harmonious ang inyong marriage, karon nga, bisan na ay mga kapulian, magpadayon ka mga magkuban. Unya, para magpadayon nga harmonious inyong marriage, kinsa may buot ninyo. Kinsa may conductor. Kinsa sundon. Si mama ba? Si papa? Si pastor ba? O si bibitan ba? O si OR ba? Kadaganan na itong ingon, giingon manggod sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 16, ang lalaki na ugyo'y magsunod. Pero ang Genesis Kapitulo 1, versikulo 28, sila baya nga duha, gitulinan, babae at lalaki, nga mag-rule and have dominion over all creation. So, apil ang babae, na siyang Jill, nakaati siya na naka-experiensya kung paano mag-rule. So, mag-away sila. Magbilirangay kung kinsipot. Pero, gusto ko kamo dalawang mga kagalaan o mga kaigsunan sa bride of groom sa John chapter 2 verse 5. Naikasal, naik-crisis. Maulawan ang groom kay nakulangan og wine. Maulawan ang pamilya kay nakulangan ng wine. Magsige binagulbol ang nag-attend. Ako, nag-imagine mga kagalaan o mga igsunan nga itong kapanahonan, daghan ang gusto mo take over. Pero, sa John chapter 2 verse 5, sang nagkagubot na, tingon sa inahan ni Jesus, his mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Kung unsay isulti ni Ginoong Hesus, himuon. Ang gusto ko ipasabot nga, ang kinahanglan ng conductor sa inyong marriage, si Ginoong Hesus. Siya'y magbuot sa inyong kaminyoon. Nitapna nga, di mo siya ubanan. Ang noon, mangutana ko sa mga parents, kadang sa pamilya ni Bibidan, inyo ba dawaton si OR bilang miyembro sa inyong pamilya? Ito'y pamilya gani sa Balero, magkitaas daw sa kamot. Inyo ba dawaton si OR? Inyo ba siya suportaran sa pagmugna sa ilang pamilya? Salamat sa inyong promesa. Sa pamilya ni OR, pakitaas sa kamot. Inyo ba dawaton si Bibidan bilang mga miyembro sa inyong pamilya? Salamat. Inyo ba siya dawaton sa panahon nga na ay mga kakulangon? Sige, salamat. So tungod sa inyong mga matag promesa, matag-usakan ninyo, atong paminawan ang promesa ninyo matag-usak ang inyong pao. Ato bangay ka mo? Love, sa kadugayon sa panahon na bagan biliaram sa kadamuan ang atong relasyon na sulod sa pira ka tuig sige kita ampo sa Ginoo na maabot ang panahon na mangyayari ini na makita sa tanan na maging okay ang atong relasyon. Saya na naminto gin sabat sang Ginoo ang akong mga pagampo lalo na sa ako di palanggat na ikaw miskin aram ko na damo-damo sin tao na abot sa akong na relasyon pero sabi ko sa akong sarili palanggat na ikaw mahal ka ikaw
wala ko sindagin pamati, wala ko sindagin na intindi. Anak ko nilang ginaang ko sa Ginoo na madawat kita na duwa sa tubangan sa niyong pamilya. Tagsa nila momento, ali na saya na na. Kaya ako dako na akong pasalamat sa Ginoo. Na iyaging hatag ina siya na ato na pag-ampo. Tagsaya na gusto ko isabi sa imo na bisang paman nanoan mag-abot gani naagihan man nato ng iba ng mga trial sa atong relasyon. Tani kung paano kita naging matibay, tani sa maabot pa maging matibay ang atong relasyon. Dili na magkatrato, dili na unang kundi usad na sa tanan, kundi di lang mag-asawa. So, ang masasabi ko lang, papalanggaon tayo ikaw hasta na I love you. Ikaw po na si OR, karoon niya pa ha. Ang pamilaman ang baw ni Dilan. To my love, Emmanuel, sweet na to. I never imagined that I would marry a person like you. You are not my ideal man, but we became one. Amen. There are a lot of things that I loved about you. Hardworking, resourceful, a good cook, and a God-fearing person. Sige na lang na, gwapo. Ako lang sa iba. Di ka gwapo, gani. So, hindi ko nakita sa iba na tao ang worth mo. But for me, I know you are worth enough. That's why I love and choose you. Thank you for loving and understanding me. Even most of the time, mahirap ako silingon. You know, women baga, mga babae. Salamat sa pag-alok sa kabutan ko. I know, I hope you're ready. Mas ready ka pagad sa mga maabot. Kaya palundong na naman, Mama. Thank you for loving every version of me. Thanks to for making me smile when my days are not okay. Thank you for reminding me when I did things that not align with your rules. In short, correcting my mistakes. I appreciate all the things you've done and the effort you exerted to make me happy. I never thought that I would have a chance to walk on the aisle. That's all women dream of. Thank you for letting me experience that with you. As I embark on a new chapter of my life as your wife, I'm excited, but I'm also apprehensive about what lies ahead. I'm ready for our next adventure together. Let's achieve our goals in life together. Let's support each other. Let's travel together, but need natin mag-ipon. And let's serve God together. I promise to love you. Intensyon o mga promesa, magayon ko kami o special prayer para sa inyong pag-ubal bilang mag-asawa. Panginoon ko sa Pastor Dinhi, Panginoon ko congregation sa pagbuko lang sa inyong ulo sa tatang Dinhi magluhod para sa pagtampo. Let's pray. Diyos nga naata sa mga langit, Ikaw ang Diyos na among pinaalagaran kapuno sa gugma. Ang imong gugma nagabot sa among kinabuhi, pauban Ginoo sa kinabuhi ni OR o ni Bibiday. Pauban sad sa ilang mga pinanggas kinabuhi,
nga nagsuporta kanila ni takna. Himugsok kini Ginoo nga seremonyas nga si OR o si Bibidan mamahimong legal nga mag-asawa. Naghandom kami Ginoo mga panalangin para kanila. Naghandom kami Ginoo special protection para sa ilang panag-uban na maglahutay nga puno Ginoo kalipay. Ang kaaway naghandom nagmukagon kini Ginoo nagiusa sa imong atubangan nga promesa commitment nga sila Ginoo mag-uban ug ang kamatayon ray magbulag nila. Pero nag-aampo kami Ginoo sa imong balaang mga anghel nga maoy magproteksyon kanila kanunay. Inubanan sa imong balaang espiritu nga magbiya Ginoo sila pangunahuna ug maglig-on sa ilang gibati. Nga wa na sila hugmaon labaw pa. Ikadua sa imong Ginoo kung dili ang nakatusa kanila. Itugot Ginoo nga sa batang adlaw sa ilang kinabuhi ilasad mabatyagan ang gugma sa at suportar sa ilang mga kapamilya. Ni ay mga witness Ginoo, tabangin ni nga mamahimo sa aming instrumento nga magpabilin nga lig-on ang ilang pagkuban. Dili mi Ginoo itugot nga kami maoy hinungdan sa ilang pagbulag. Hinuon itugot kami maoy hinungdan nga magpadayon sila magmalipayon sa pag-alagad kanimo bilang mag-asawa. Ginaampok sa namong Ginoo nga imo sila tagaan o mga kabataan. Ikalipay namong Ginoo kung ang ilang panglawas kauban sa tanang miyembro sa ilang pamilya himuon makaangkon kanunay o proteksyon sa mga sakit. Kanunay himsog ang tanan ng miyembro sa ilang pamilya. Kanunay Ginoo makaangkon og inaw o kalipay. Panalangin sa Ginoo ang ilang paninapit. Nagkataas ang presyo sa mga panginahanglan ron. Naghandom ni nga imo sila giyahan nga ang ilang matibong nga kwarta. Ila maplano pag-ayo, mapaigog Ginoo. Una, sa pag-ulit sa inyong bahin. O ikadua, naa sila savings o ang nabiling Ginoo para sa ilang panginahanglan. Nag-aampok sad mi nga ang ilang panakuban Ginoo nga malipayon, malinawon, punog kalipay Ginoo, mahimong panaminan sa mga tao nga nagpalibot nila nga ang ilang panakuban Ginoo usa ka ehemplo sa Kristohanon nga mag-asawa. Ug labaw sa tanan Ginoo, himuang ang ilang pamilya mamahimong gamay langit dinhi sa kalibutan o itugot nga ang pamilya nga ilang ipundar tanan sila Ginoo makasulod sa langit kauban sa ilang mga pinangga sa kinabuhi. Tanda Ginoo sa imong simbolo sa pagpanalangin kami nga mga ministro sa may balita among ginaisa ang among mga kamot ngadto sa kay OR o kay Bibidan. Simbolo Ginoo sa imong makanunayon, simbolo Ginoo sa imong mapinadayonon, simbolo Ginoo sa imong kusganon nga pag-uban sa ilang panag-asawa angtod Ginoo makaming tanan magkilit-anay dito sa langit nga imong promesa. Kay amo kini Ginoo ginahangyo nga madawat pinaagi sa imong anak na si Ginoong Hesus. Amen. Akong ang Mr. Emmanuel and Mrs. Bibitan Ponay. Let's give it a round of applause. To witness, to say their first love. May we see their first kiss. Would you like? So, let us. One, two, three. 1, 2. Okay, si Uwan, masugod na sa pag-aso
Okay, we have go 1, 2, 3. 1, 2, 3. Right? Okay, matanaw na sa first love. Okay, first legal kiss. Ready? 1, 2, 3. Lihat ko, hati-hati. Huwag din usap may isa. Okay, sige. Pabilis ha. Huwag ka ba't yung kamera? Okay? Lihat ko ba't din ha? 1. Okay, sagot na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Thank you. Welcome, marriage life. And now let us proceed to the signing of their contract, marriage contract. Ada sa CR bit, may CR din na. Hinahinay lang ha kayo yung balo. Ilan takot CR? Nay. Father Felix Anunuevo, His presence is the treasure this world can't afford. si Mama Ritis, o si Each day with him is sweeter than before. He satisfies me and he makes me whole. Even in the sunshine
Ang uban nga mga sponsors nato para makatipid kag oras, makaposita dito dayon sa ato venue sa ato nga reception, dito na lang pud nato paghimuon ng pag-permanent daw. With our differences, our hearts are much the same. And where love is, we come together. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together. Love will be our home. And there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be So our yun, bago kinasal sa magtindog pag-usog, ato pakpakan. home. Our hearts can be a family. Proceed ka sa ato nga picture taking. Love can bring this family. Love will be our home. Sunod no the officiating ministers. Nauban ang officiating ministers. After this one, Love to bring